Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa Umaga, numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Bantay Panahon. Patuloy na mararamdaman sa malaking bahagi ng Luzon ang malamig at malakas na bugso ng amihan. Ang Sherline naman ang nagpapaulan. Patuloy na magpapaulan sa Southern Luzon. Mas maayos na panahon ang inaasahan sa Visayas at Mindanao. Malalakas naman ang pag-ulan sa bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Malalakas na bugso ng hangin naman ang posibleng maranasan sa Luzon. Nakakaapekto pa rin ang Sherline sa Southern Luzon. Inaasahan na magiging makulimlim at may pabugso-bugsong mahina hanggang sa malalakas na pag-ulan at may kalakasang hangin sa Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Ang amihan ay patuloy na nakakaapekto sa halos buong Luzon. Makulimlim at may pabugso-bugso mahihinang mga pag-ulan at may kalakasang bugso ng hangin sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Aurora. Bagyang maulap hanggang sa makulimlim at may tsansa ng mga mahihinang mga pag-ulan at may pabugso-bugsong hangin sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Ang east release ay patuloy na namamayagpag sa nalalabing bahagi ng bansa. Bahagyang maulap hanggang sa makulimlim at may tsansa ng mga ilang mga pag-ulan at thunderstorm sa nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, mababa ang tsansa pa rin mga kapuso na may panibagong bagyo na makakaapekto sa Pilipinas sa susunod na 5 araw. Bantay Panahon. Alas 5:51 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. At sa iba pang balita, 30 mga bagong abogado na mula sa Palawan State University College of Law pasado sa September 2025 bar exam. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang buong detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abrea. Sa detalye ng balita, pasok! Nakakuha ang Palawan State University ng 100% passing rate para sa mga first-time takers ng September 2025 bar examination. Ayon sa resulta ng bar exam, kabuang 30 sa 36 na PSU bar candidates ang matagumpay na nakapasa sa bar kung saan 18 ang mga first-time takers. Nagdala ito sa Palawan SU ng overall passing rate na 83.33% habang ang national passing rate ay 48.98%. Samantala, rank number 1 naman ang Palawan SU sa mga law schools na may 11 hanggang 55 or 11 to 55 candidates kasamang 4 pa mga universidad sa bansa. Ako, si Wilmar Abrea, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, ang tamang oras sa Pilipinas, alas 5:52 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pong mga balita. Average sa monthly wage rate sa rehiyon ng Mimaropa na itala sa 14,238 base sa 2024 Occupational Wages Survey sa rehiyon. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Muling bumabalik si Super Wilmar Abrea sa detalye ng balita.
Paso! 14,238 ang naitalang average monthly wage rate sa rehiyon ng Mimaropa batay sa 2024 Occupational Wages Survey sa rehiyon. Ito ay para sa mga establishment na may 10 o higit pang mga manggagawa sa rehiyon o mula sa mga formal establishment. Mayroon namang 2.5% na gender wage gap sa pagitan ng mga lalaki at babae sa rehiyon kung saan ang average monthly wage rate sa mga kalalakihan ay 14,391 habang 14,034 naman sa mga kababaihan. Samantala, ang basic wage ay pinagsama ng basic pay at regular o guaranteed cash allowance. Ako, si Wilmar Abrera, GMA sa Radyo Palawan, dapat totoo. Mga kapuso, kayo'y patuloy po nakikinig sa Super Balita sa umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Sa ating pong karagdagang balita, 2 individual ang arestado naman sa iligal na pangingisda sa Barangay Napsan. Super Radio Police Report. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Kenneth Calumres. Sa detalye ng balita, paso! Arestado ang 2 individual na nagsasagawa ng iligal na pangingisda sa kargatang sakop ng Barangay Napsan sa lungsod ng Puerto Princesa. Ang mga inaresto isang 44 anyos at 39 anyos na pawang lalaki at mga residente sa naturang barangay, kung na kumpiska mula sa kanila ang isang air compressor unit, 50 mga metro ng mga hose, improvised pins at ilang kilo ng iba't ibang uri ng isda. Samantala, dinala naman ang mga ito sa impilan ng pulisya para sa kakulang disposisyon. Ako si Kenneth Calumres ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, ang oras sa Pilipinas, alas 5:55 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Ordinansa na magtatalaga ng karagdagang access road sa National Highway para sa mga tricycle, inaprubahan na raw ho ng City Council. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Wilmar Abrera. May detalye ho ng balita. Paso! Lusot na sa Sangguniang Panlungsod ng Puerto Princesa ang ordinansa na magtatalaga ng karagdagang access road sa National Highway sa lungsod ng Puerto Princesa para sa mga tricycle. Sa regular na sesyon ng City Council, inaprubahan sa ikatlo huling pagbasang Ordinance No. 31-2025 na akda ni Vice Mayor Peter Jimbo Maristela. Sa pamamagitan ng nasabing ordinansa, papayagan na ang mga tricycle makadaan sa Baltan Street patungo o patawid sa Fernandez Street at mula Fernandez Street hanggang sa Lagan Street na nasa kasalukuyan ay hindi nga pinapayagang dumaan ang mga tricycle. Ako, si Wilmar Abrera, GMA sa Radio Palawan, dapat totoo. Malaking tulong na ho yan, ano ho? Doon po sa ating po mga tricycle driver. Dahil dati hindi pwedeng dumaan dyan. Buti na lang, nagkaroon ho ng panibagong ordinansa na magtatalaga doon po sa karagdagang access road. Ano ho? Sa National Highway para sa mga tricycle. Samantala mga kaibigan, balikan ho natin si Super Kenneth Calumres sa kanyang balita. Isang lalaki arestado sa drug by bust operation yan po sa Coron, Palawan. Super Radio Police Report. Detalye ho ng balitang yan na Super Kenneth Calumres sa detalye ng balita. Paso! Estado ang isang lalaki sa ikinasang drug by bust operasyon ng mga otoridad sa bayan ng Coron, Palawan. Kinilalang naaresto sa alias na Mark, 25 anyos, residente ng Barangay San Nicolas sa naturang munisipyo, o saan nabili sa kanya ang isang pakete ng pinaghinalang naglalaman ng pinagbabawal na droga sa halagang 3,000 piso. Samantala, liban dito ay nakuha pa ng 3 pakete sa kanya na aabot sa 56 na gramo na nagkakalaga ng 203,000 pesos. Samantala sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng pulisya para sa kaukulang disposisyon. Ako si Kenneth Calumres ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo.
Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa Umaga numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Samantala sa iba pang balita, kinumpirma naman ni Principal Rex Ignacio ng Santa Lourdes National High School na nagsuspindi sila ng klase kahapon dahil naapektuhan ang mga estudyante at guro ng masamang amoy na nagmumula sa sanitary landfill ng lungsod na naimbakan ng basura sa bundok malapit sa naturang paaralan. Sa panayam ng GMA Super Radio kay Principal Ignacio, sinabi niya nagsimula pa noong buwan ng Nobyembre ang paglanghap ng masamang amoy mula sa landfill. Naku, kawawa naman ang mga estudyante. Bilang tugon ng lokal na pamahalaan, nagsimula naman silang maghukay sa landfill tuwing gabi upang maiwasan ang pagkalat ng amoy sa araw. Lalo na't maaari itong makaapekto sa kalusugan ng mga estudyante at kawani ng paaralan. Ayon naman sa isang magulang, residenteng nakatira malapit sa landfill, hindi na kaaya-ayang amoy at masakit sa ulo kapag nalalanghap ang tila pinaghalong plastik at kimikal. Samantala umaasa ang paaralan at mga residente na agad na magagawaan ng paraan ang naturang problema upang hindi magdulot ng mas malaking epekto sa kapakanan ng mga taong nakapaligid sa imbakan ng basura. Yan ho mangyayari sa Barangay Bahile kung sakasakaling mailipat ho. Kung payagan nyo talaga na mailipat ang sanitary